Magandang gabi po mga kabayan ko. Po muli ang iyong kabayan, Chris Villanueva po mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon po, napakainit po na nangyari kanina sa Senate House po. Nagkaroon po ng walkout ang mga minority senators sa pangunguna po ni Senator Mig Zubiri dahil po sa pagpipilit ng majority na i-divide ang House or pagbotohan ang motion po ng amendment ni Senator ni Marcoleta tungkol po sa rules ng Senate tungkol po napayagan po na mag-online ng mga senador na wala sa Senate House. Siyempre po, debatable po yung motion ni Senator Marcoleta. At isa pa sa nag-trigger sa pag-walkout ng mga minorities, sa tingin ko po, yung tahasan pong panglalait panglalait po ng harap-harapan ni Senator Marcoleta sa Senator minority na sinabi, yan po daw mahirap kapag yan po yung mahirap kapag wala ka pong alam sa batas. Ibig sabihin, hindi po sila abogado kaya hindi po sila nakakaintindi ng batas. O di ba po, parang napakasama naman ng ugali po ng senador po na attorney po na to na kunyari maalam sa batas pero po taasan naman pong panlalait po sa kapwa niya po senador. Samantalang lahat naman po ng mga senador po doon na hindi naman po basta-basta lang umupo doon na bilang senado kahit wala po silang alam sa batas. Meron naman po silang mga advisor, mga law advisor po kasi ang Senado po kasi talaga composed po yan ng mga ng mga lawyers, mga Batikano, mga lawyers, gumagawa po ng mga batas po yan. Siyempre, if you're not a lawyer, hindi ka po makakagawa po talaga ng batas. Pero maintindihan po yung batas through your advisor po. So yung pagkakasabi po ni Senator Marcoleta na yan po yung mahirap kapag wala kang alam sa batas. Parang foul po talaga yun. Maraming pumalag po doon, isa na po doon si yung isa pong tulpo, nakalimutan ko po yung pangalan po ni ng isang tulpo po, sinabi niya parang ad hominem, parang ganun po yata. Kasi po, parang po, talagang below the belt po yung pagkakasabi niya po, yung sinabi niya pa po yung kay Senator Risa Hontiveros po. Yung ginawa naman po nilang pagdidebate na ayaw po nila i-divide ang House. Kasi pagkakasabi po din ng mga minority, wala pa, although binigay na po sa committee ang rules po yung po na yun, yung recommendation po ng amendment sa isang mga rules ng Senate tungkol nga po dun sa pag-attend po ng mga hearing po nila o ng pag-attend po nila ng mga Senate sa Senate sa mga hearing ng Senate payagan na bumoto o payagan po makilahok through online. Wala pa naman po yata wala pa pong ini-endorse although in-endorse na po nila sa Committee and Rules, pero wala pa pong member yung Committee and Rules. So sino po yung tatanggap, sino po yung gagawa ng report, paano idadebate, wala naman pong pagdedebatan dahil wala naman pong report pa na ginagana, parang ganun po yung pagkakasabi ng mga minority. Isa po doon sa member, supposed to be member ng Committee and Rules ng Senate, yung ex officio po nila, si previous former Senate President Tito Soto. Sinabi niya, wala pa namang binibigay sa kanila. Wala pa namang mga member ng Committee and Rules. So, paano magkakaroon ng report tungkol nga po doon sa amendment na gusto mangyari ni Senator Marcoleta? Yung isang araw naman po nagkaroon po ng pasabog si Amy Marcos na video po sa kanyang privilege speech na tahasang pinagbibintangan through chismis po ang mga minority tungkol po sa pagsusulong ng CONAS, CONCON o yung constitutional amendment. Pumalag po ang mga minority senator po dyan tungkol po sa tahasang pagbibintang ni Senator Amy Marcos. Itong ganitong klaseng senadora, yung masyado pong mababa ang uri o ang klaseng senadora dahil napakapangit po napakapangit ng mga conspiracy theory na tinatahi po niya. Nagmumukhang pangit at mababa tuloy po ang tingin ng mga tao sa Senado dahil sa ganitong chismis na walang basihan. Yung ganitong senadora po ang nagpapapangit po lalo sa imahe po ng Senado. Hindi po ito nagiging maganda sa paningin po ng maraming tao, lalo na po yung sumusubaybay po ngayon sa Senate. Nakarang araw lang po, nakarang linggo lang po, yung ginawa po nilang pambabastos po sa warrant of arrest po na dapat si Bato na maaresto. Ginawa po nila, hinaram po nila yung pag-aaresto. Sabi po nila, ilalagay po nila sa Senate custody, antayin na lang yung decision ng Supreme Court. Wala naman pong nireject yung TRO ng request po ni Bato na TRO ng Supreme Court. So, ang ginawa po nila, bago po ma-reject, pinakawalan nila sa Bato na gumawa sila ng gumawa sila ng
istorya na they're under attack, there was an attack sa ano sa Senate, dami pa nga po nilang live feeds ng araw po na yun. Yung talagang gumawa po sila ng ano skandalo sa Senate. So lalong nagalit po yung tao sa ginawa po nila. Nagalit po yung mga mamamayan, mga Pilipino. Tapos binasos po nila yung justice system po natin. Dahil nga po yung, alam mo po yung nakaraan na sinabi po ng isang tulpo na sometimes you have to bend the law. Yun po ginawa po nilang kaano yun, kakatawan po yun, katatawanan. And yet, ito pong mga majority senator po sa pangunguna po ni Alan Peter Cayetano, ginawa po nila talaga, di ba? They bend the law. May warrant of arrest na tapos, kumbaga parang, sige pare, amin muna yan kasi senator naman po, senator naman yan, kargong muna namin, parang ganun ba? So parang lumalabas na sa thinking ng mga tao, pwede naman palang tanggihan ng warrant of arrest Diba? Hanggat hindi pa naman parang ganun ba? Pwedeng takasan, pwede naman palang takasan ng warrant of arrest. Bakit si Bato nagagawa niya? Bakit kami ordinaryong tao Mali po yung naging halimbawa ng Senate po pagdating sa ganun. Samantalang dati, na sila Laila de Lima at sila Senator Trillanes, may ganun pong mga warrant of arrest. Sumama naman po sa mga pulis. Pinairal po nila yung batas. Kahit po si Senator de Lima, di ba? Piniral niya po yung batas, inantay niya po yung 7 years na matapos po na mapawalang sala po siya dahil nga po sa gawa-gawang kaso. Tapos ito pong mga majority po na senator po na to, talagang taasan po nilang ginagawa po na tanga ang mga tao. Taasan po nilang pinagloloko po ang mga tao. Siyempre naman po yung mga kakulto po nila, yung mga adides po nila, palakpakan naman po. Siyempre parang tingin po nila, parang panalo po sila, parang ganun po Yung ganitong uring mga tao po talaga, ito po yung magdadala po sa atin sa burak. Sa burak ng ng kadumihan. Ito pong yung in particular po sa ginagawa po ni Senator Peter Cayetano. Di ba po nakikita niyo po siya bago po siya nagsasalita, nagpi-preach po siya o nagsisitas po siya nagsisitas po siya ng salita ng Diyos o nagsisitas po siya ng salita sa Biblia, salita ng Diyos sa Biblia. Kung ganitong uri ng tao parang kaya niya pong magsinungaling na hindi po kumukurap ang kanyang mata. Kaya niya pong tumitig sa mata ng tao. Taasan po siya magsisinupay, ikutin ka po niya. Nakakatakot po yung ganitong uri ng tao. Napakamahirap pagkatiwalaan. Tapos, ito naman po si Senator Marcoleta. Magaling po ito Magaling po ito sa hinangaan ko po ito dati. Kaya lang nag-iba po yung niya. Nag-iba po talaga. Yung pinapanigan po niya talagang pro Duterte to. Talagang kahit anong siguro, di mababali ito. Talagang Duterte po Una binigyan ko po ng chance to Kumbaga parang siguro, binigyan ko pa ng benefit of the doubt baka magbago po na long run. Kaya lang, wala na po talagang baloktot po talaga yung pag-iisip niya kahit na matalino po siya. Kaya niya rin pong paikutin po yung mga yung mga nasa paligid po niya, which is believe naman po yung mga majority po niya, lalo si Robin Padilla, siyempre si Robin Padilla po yan, believe na believe po yan sa mga magagaling magsalita. Si Bato, si Senator Bongo, at saka si Amy Marcos, pinabilib po niya kay Marcoleta. Pero pag pinakikinggan mo po siya, parang talaga pong yung kahit na mali, pagpipilitan po niya, mabubuisit kayo. Di ba? Tapos doon nga po yung panlalait po niya sa kanina nga po kay Senator Risa Hontiveros. Tsaka sa ibang mga senador na po, lalo na po hindi lang po sa minority, pati po sa majority na hindi mga attorney. Nasabi nga po niya, mahirap talaga pag hindi ka nakakaintindi ng batas. Ganyan po niya nilait ang mga senador. Di ba? Sabi nga po ng kasama ko po dati sa Manila. Hindi ko po alam kung totoo po ito, pero talagang yun po yung observation ko. Yung mga tao po talagang ganyan, yung mga mata po nila medyo luwa, huwag po natin pagkakatiwalaan yun. Pero kung may sakit naman po kayo, kasi kaya lumuluwa yung mata niyo, wala namang problema po. Pero yun lang po yung sinasabi po ng kasama ko pong matanda sa trabaho. Pero siguro, hindi naman po lahat. Pero napapansin ko lang talaga sa mga nakakasalamuha. Tignan nyo rin sa mga nakakasalamuha nyo, baka totoo nga, di ba po ba? Yung nangyari naman pong chismis sa ginawa po ni Senator Amy Marcos, wala po talagang kung titignan niyo po si Senator Amy Marcos, napakapangit at napakababa na uri na senadora po yan.
ultimong kapatid po nilalaglag, eh, 'di ba? Yan po ba mapagkakatiwalaan po natin for the sake of Sara at Duterte, 'di ba? Eh, mas maganda pa nga po na mas iniisip niya nga mas marami pang nagagawa si Sara Duterte kahit na hindi po siya visible sa Pilipinas, nandun po siya sa ano, nakabakasyon. 'Di ba anong petsa na po ngayon 'no? Matatapos na po yung May. Eh, parang alam ko, second week of, May dapat tapos na po siya, eh. Sa bakasyon niya kaya lang bakasyon pa rin po siya. May bayad po 'yan, tapos yung mga bodyguards po niya may bayad po 'yan, binabayaran po ng tax po ng Pilipinas po 'yan. So tayong mga kababayan sa susunod po, tignan po natin, wag po natin maging idol si PBBM, wag po natin maging idol si Duterte. Maging idol po dapat natin, pinaglalaban po natin yung ating bansa. Kasi kung maliligaw po tayo 'pag tititigan mo si Presidenta Marcos po, maiinis ka rin po, eh, kasi parang although nandun po siya sa pagiging ano po niya na pagiging free will niya po na gumalang po sa batas. Pero siyempre po ibang mga, supporters po niya gusto po na makakita naman po talaga ng ano, ng war o ng digmaan kontra dito sa mga maka-Duterte po na 'to. Kasi masyado po siyang binabalahura, eh, binabalahura yung ano niya, gobyerno niya. Pero di po natin alam kung ano po yung technique po, eh, o yung political technique ng, ni PBBM. Siguro gusto niya lang pong pakita na galaw lang, trabaho lang siya ng trabaho, wala siyang pakialam kung anong sasabihin po sa kanya ng mga kritiko niya, kahit yung kapatid niya. Ako kapatid nun, ako si ano, si Bongbong tapos gano'n yung kapatid ko si Amy Marcos. Kung gano'n siya magsalita sa'kin nilalaglag ko rin po talaga yun, eh. Dahil sobra po magsalita, sobra po sa kasinungalingan. Kaya lang tahimik, eh, siguro mataas po yung paggalang po nila sa ate po nila. Kaya lang napakaubod ng naku bastos ang bunganga, 'di ba po, sorry for the word po. Napakapangit ng ugali, napakababa, 'di ba, ng uri ng senadora na puro tsismis, puro conspiracy ang ginagawa. Napaka-ano, napaka-ewan, lalo pong gumugulo yung politika po natin 'pag ganitong uring ano, mga pinuno ang hinahalal po natin. Come to think of it, ito po yung pangatlo sa pinakamataas na leader ng ating bansa pero ganyan po mga magsasalita. Yung imbis na i-harmonize o pag-isahin ng bansa, talagang dini-divide po nila based on their political, agenda or political view. Do'n po nila sinaside ang mga tao. Kaya imbis na maging maayos sa mga Pilipino, eh wala, nagkakawatak-watak po tayo lalo. Kasi nga po sa mga sarili po nilang agenda, sarili po nilang interes. Hindi po interes ng ating bayan, Pilipinas. Wala po silang pagmamahal po sa ating bansa. Kaya tignan niyo po patuloy po ang pagtaas po ng piso dahil hindi na rin po dahil sa pagtaas ng presyo ng oil, dahil na rin po sa ano, sa political uncertainty po ng ating bansa. Kasama po 'yan, aminin po natin at hindi, kasama po 'yan. Well, anyway po, 'yan lamang po na napapag-usapan lang po natin yung pagwo-walkout ng minority at, yung conspiracy, tsuri ng ginagawa ni Senator Amy Marcos, which is yesterday naman po yata o the other day, binawi na rin po niya yung video po niya tsaka yung privilege speech po niya na puro tsismis at wala pong basehan. All tsismis lang po. Kasi ganyan po siya, mukha po siyang tsismis, eh. Kaya po napakapangit, napakababa na uri ng senadora ang ganyan pong, pinapakita po sa ating mga mamamayan. Magandang gabi po, ito pong muli ang iyong, kababayan Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia po. Ingat po tayong lahat at happy Eid po sa lahat. Peace.